Ang thesis na ito ay naglalarawan ng isang makabuluhang pagninilay sa personal na identidad, kalayaan at layunin sa buhay. Narito ang paliwanag. Una ay ang pag-ako ng sarili. Ang pagiging ako ay itinuturing na isang biyaya at kailangan tanggapin at isabuhay. Ang pagiging natatangi ng isang tao ay binibigyan diin. Walang ibang maaring maging ako maliban sa sarili ko. Kaya ang pagtanggap ng sarili ay isang mahalagang hakbang upang mahanap ang sariling pagkatao at layunin. Pangalawa ay ang pagsusuri ng sarili. Ang thesis ay nagsasabing ang katuparan ng isang tao ay hindi makakamtan sa panggagaya o sa dikta ng iba. Ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa sariling karanasan at ugnayan sa kapwa. Ang prosesong ito ay nagsisilbing pundasyon ng pag-unawa sa sariling bukasyon, tawag ng layunin at kaligayahan. Pangatlo ay kalayaan at pananagutan. Ang pagiging ako ay hindi maaaring makamtan kung walang pananagutan. Ang tao ay kailangang pumili ng mga bagay na mahalaga para sa kanya at sa mga tao o bagay na mahalaga sa kanya. Ang kalayaang ito ay kaakibat ng responsibilidad ng mga piniling hakbang ay pagiging dinamiko ng buhay. Ang landas ng pamumuhay ay hindi tuwid o madali. Subalit ang thesis ay nagbibigay diin na ang pagkakaiba ng paghahanap ng kahulugan ay nagsisilbing gabay sa pamumuhay. Ang proseso ng pagmemeron o pagiging ako ay isang tulay na paglalakbay. Sa kabuuan, ang thesis na ito ay isang paanyaya sa bawat tao na yakapin ang kanyang pagkatao, pagnilayan ang kanyang buhay at gawin ang mga desisyon na tumutugon sa kanyang bokasyon at tunay na kaligayahan. Hindi ito isang madaling proseso, ngunit ito ang masusi sa makabuluhang pamumuhay. Narito ang mas malalim pang pagtatalakay. Una ay ang ako bilang biyaya at pananagutan. Sa thesis, ang pagiging ako ay tinuturing na isang biyaya, isang regalong natatangi para sa bawat tao. Gayunpaman, hindi ito basta lamang tinatanggap. Ito ay kailangang isabuhay. Ang ideya ng pag-aako ay nagpapahiwatig na ang tao ay may pananagutan sa sariling pagkatao. Ang pagiging ako ay hindi lamang basta isang estado ng pagiging, kundi isang aktibong proseso ng paglikha ng sarili. Pangalawa, ang kahalagaan ng matatanging pagmimeron. Sa pilosopikal na konteksto, ang pagmimeron ay tumutukoy sa paraan ng pagiging naririto o pagkakaroon ng eksistensya. Ang thesis ay nagsasabing ang pagiging ako ay natatangi dahil walang ibang makakaranas ng buhay sa paraan kung paano ito naranasan ng isang individual. Ang natatanging karanasan at pagkatao ng isang tao ang pundasyon ng kanyang identidad at layunin. Ang ideya ng ako ay hindi maaaring kopyahin o diktahan ng iba dahil ang bawat tao ay may sariling landas na kailangang tahakin. Pangatlo ay bokasyon at kaligayahan. Ang bokasyon ay higit pa sa isang trabaho o tungkulin. Ito ay malalim na tawag ng layunin na nagbibigay kahulugan sa buhay. Ang thesis ay nagpapahiwatig na ang kaligayahan ng isang tao ay matatagpuan sa pagtuklas at pagtupad ng bokasyon. Ang prosesong ito ay nangangahulugan ng pagninilay, pakikipag-unayan sa sarili at pag-unawa sa karanasan. Sa pamamagitan ng mga ugnayang ito, natutuklasan ng isang tao ang mga bagay na tunay na mahalaga. Pang-apat, ang hindi tuwid na landas ng buhay. Ang buhay ay hindi isang tuwid na daan.
Ang proseso ng pagiging ako ay puno ng hamon, pagbabago at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng kaguluhang ito, ang pagkakaroon ng gabay, ang patuloy na paghahanap ng kahulugan at halaga, ang pagiging sandigan ng tao sa kanyang paglalakbay. Ang thesis ay nagpapakita ng pananaw na ang tao ay laging nasa proseso ng paghuhubog ng sarili sa pamamagitan ng kanyang mga desisyon, karanasan at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Panglima ay kalayaan sa pagpili. Ang individual ay may kalayaan na pumili kung ano ang mahalaga sa kanya at kung paano niya ipapamuhay ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang kalayaan na ito ay hindi nangangahulugang kawalan ng pananagutan. Ang tao ay kailangang ihanay ang kanyang mga desisyon sa mga bagay na nagbibigay halaga at kabuluhan sa kanyang pagkatao at layunin. Ang thesis ay tumutukoy sa proseso ng paghahanay at paghubog bilang walang hanggang aspeto na pagiging tao. Hindi ito natatapos sa isang desisyon lamang. Ito ay tuloy-tuloy na pagsisikap. Pang-anim naman ay ang pagninilay at ugnayan. Malaga ang introspeksyon o pagninilay bilang pundasyon ng pagiging ako. Ang thesis ay nagtutulak sa tao na bumalik sa kanyang sarili. Tanungin ang kanyang mga karanasan at tukuyin ang kahulugan ng mga kanyang ugnayan sa iba. Sa kontekstong ito, ang tao ay hindi isang hiwalay na entidad sa kanyang identidad at layunin na hinuhubog ng kanyang koneksyon sa mundo at mga taong mahalaga sa kanya. Pangpito naman ay gabay sa pamumuhay. Ang thesis ay nag-aalok ng simpleng sagot o formula para sa katuparan ng sarili. Sa halip, ito ay nagsisilbing gabay, isang filosofiya ng pamumuhay na nagtutulak sa tao na patuloy na tuklasin ang kanyang sarili at kahulugan ng kanyang pamumuhay. Sa kabila ng pagiging mahirap at hindi tiyak na landas ng buhay, ang paghahanap ng layunin at halaga ay nagiging isang pananalihikang proseso na nagdudulot ng kagalakan at katuparan. Ang thesis ay isang malalim na pagninilay sa pagiging tao. Binibigyang din nito ang bawat tao ay may natatanging layunin na hindi maaaring diktahan o kopyahin ng iba. Ang proseso ng pagiging ako ay isang patuloy na paglalakbay na nangangailangan ng kalayaan, pananagutan at pagninilay. Sa gitna ng mga hamon at pagbabago, ang tao ay inahaniyahan na hanapin ang kanyang sariling kahulugan at bukasyon sa buhay. Isang buhay na puno ng koneksyon, pag-ibig at layunin. Ang thesis ay nagpapakita ng malalim na perspektikal na nagpagnilinay sa esensya ng pagiging tao. Binibigyang din nito na ang bawat individual ay may natatanging pagkatao na hindi maaaring gayahin o diktahan ng iba. Ang pagiging ako ay isang biyaya at responsibilidad na kailangang tanggapin, isabuhay at patuloy na hubugin sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang thesis ay nagtuturo na ang katuparan ng isang tao ay hindi nagbumula sa panlabas na impluwensya, kundi sa malalim na pakikipag-ugnayan sa sarili, sa karanasan, at sa mga mahalagang ugnayan.
Ang kalayaan sa paggawa ng mga desisyon, kaakibat ng pananagutan ay sentro sa pagbuo ng pagkatao. Ang tao ay patuloy na humaharap sa mga tanong kung ano ang mahalaga at may kabuluhan sa kanya at mga tao mahalaga sa kanya, sa pamamagitan ng walang hanggang paghahanay ng mga pagpili at pagsusumikap. Natutuklasan ng indibidwal ang kanyang bokasyon at layunin na siyang nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Hindi isang tuwid at madaling landas. Sa halip ito ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng pagkatuto, pakikibaka at pagtuklas ng sarili. Sa kabila ng kawalang tiyakan at pagsubok, ang paghahanap ng kahulugan ay nagiging gabay sa pamumuhay. Ang prosesong ito ay hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para rin sa pagpapayabong ng ugnayan at kontribusyon sa mga mahalagang aspeto ng buhay. Sa kabuuan, ang thesis ay isang paanyaya na yakap ang sariling natatanging pagmemeron at tumugon sa tawag ng layunin at kahulugan. Pinapakita nito na ang pagiging tao ay isang patuloy na pagsisikap, isang paglalakbay sa mas malalim na pag-unawa sa sarili, pagkikipag-ugnayan sa iba at pagtuklas ng tunay na kaligayahan. Sa kabila ng mga hamon at katiyakang dala ng buhay.